Yan. Daniel chapter 6, verse 10 to 23. Tabi ka sa mama mo kung hindi mo alam paano hanapin. Tabi ka sa mama mo. Mahal, tabi mo ito si Sayo. Panahon na para matuto ka, hindi yung ano ginagawa mo sa likod, naglaro ka ng Jolen. Ano yun? Ayan, babasahin ko na ha. Turuan mo yan. So, Tagalog to para malaman natin yung istorya. Sabi dito, medyo mahaba-haba, pero pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Daniel chapter 6, verse 10 to 23. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Ayan. Ano ba yung utos na yon? Kung babasahin niyo yung istorya na yan, yung utos na nilagdaan, yung kautusan na yon, kautusan na walang magpe-pray. Yun ang kautusan. At pag nag-pray ka, nanalangin ka sa Diyos mo, ang gagawin sa'yo, parurusahan ka ng hari. Ito, pakinggan natin yung istorya. Sabi dito, 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. 11. Ngunit, binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya ay kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Stop muna tayo sa 12. May mga kalaban, mga kapatid, at nakikinig sila. Handa silang alamin kung ano yung mali mong ginagawa, kung ano yung mga bagay na pwede niyang i-atake sa'yo. Ito yun, may mga kalaban si Daniel dito. At mga sumbungera ng mga to. Una, chismosa muna sila, di ba? Tapos sumunod, sumbungera.